Isang linggo pa lang matapos lumipat sa bagong bahay, biglang tumawag ang dating may-ari. Ma'am, inilipat ng asawa mo ang titulo ng bahay sa pangalan ng nanay niya. Nang marinig ko iyon, nagulat ako at agad na tumawag sa abogado. Ibinunyag ko ang masamang plano ng aking asawa at tuluyan ko siyang iniwan. Bago magsimula ang ating kuwento, mangyaring isulat sa comment section kung saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalong lumago ang channel ng Tiga Digit Cinema at makapagbigay ng mas maraming kawili-wiling kuwento. Inilagay ni Alvina ang isang kristal na florera sa maluwag niyang sala. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang nakangiti ng buong kasiyahan sa bunga ng kanyang pagsisikap. Ang marangyang 2 palapag na bahay na ito ang pinakamalaking pangarap niya na sa wakas ay natupad matapos ang maraming taon niyang pagtatayo ng negosyo mula sa wala. Bilang isang malaya at masipag na babae, naniniwala si Alvina na ang pagsisikap ay hindi kailanman magtataksil sa resulta. Halos lahat ng kanyang ipon ay inubos niya sa pagbili ng malaking bahay na ito. Ang lahat ay para makapagbigay ng komportableng tirahan para sa kanyang maliit na pamilya kasama ang kanyang asawang si Danilo. Sa panahong ito, masyadong abala si Alvina sa pamamahala ng kanyang kumpanya, kaya ipinagkatiwala niya ang lahat ng administratibong gawain at papeles ng pagbili ng bahay kay Danilo. Ibinigay niya ang buong kapangyarihan sa kanyang asawa na asikasuhin ang lahat sa opisina ng notaryo. Hindi kailanman naghinala si Alvina sa lalaking kasama niya sa loob ng nakaraang 5 taon. Laging malumanay, mapagmahal, at laging sumusuporta si Danilo sa karera ni Alvina. Ang matamis na ugali ni Danilo ay nagparamdam kay Alvina na siya ang pinakamapalad na babae. Kaya ipinagkatiwala niya ang lahat ng legal na usapin ng bahay nang walang pagsubaybay. Habang inaayos ni Alvina ang frame ng kanilang kasal sa dingding, nagring ang kanyang cellphone. Lumabas ang pangalan ni Mang Temyong, ang dating may-ari ng bahay. Sa screen, kumunot ang noo ni Alvina. Tapos na sana ang transaksyon noong nakaraang linggo. Hindi karaniwan na tumawag si Mang Temyong sa oras ng tanghalian. Pinahid ni Alvina ang screen ng kanyang telepono at sinagot ang tawag na may magiliw na bati. Hello? Magandang hapon, Mang Temyong. Paano ko po kayo matutulungan? Masayang bati ni Alvina. Sa kabilang linya, narinig ang isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Ang boses ni Mang Temyong ay narinig na nag-aalangan at nanginginig. Ginang Alvina. Magandang hapon. Humihingi po ako ng paumanhin. Sa abala, humihingi rin ako ng paumanhin. Kung ang pagpapahayag ko ay tila walang galang. Biglang hindi maganda ang pakiramdam ni Alvina. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at umupo sa sofa. Hindi po, Mang Temyong. Pakisabi po ng diretso. Ano po ang problema? Ganito po, Ginang. Nakasalubong ko lang ang isang matagal ng kakilala na nagtatrabaho sa opisina ng notaryo kung saan inasikaso ng asawa ninyo ang mga dokumento ng pagbili at pagbebenta ng bahay. Siya ang tumulong sa proseso ng pagkuha ng mga dokumento. Nagulat ako nang marinig ang kwento mula sa kanya ngayon. Kaya naglakas loob akong tawagan ka. Paliwanag ni Mang Temyong na may pag-iingat. Anong kwento? Mang Temyong, hindi ba't tapos na ang lahat ng bayad? Tanong ni Alvina, na mas nagiging curious. Tapos na po ang bayad. Ginang, pero sabi ng kakilala ko, ang asawa ninyo ay inilipat ang pangalan ng titulo ng bahay, hindi sa pangalan ni Ginang Alvina o sa pangalan ng asawa ninyo. Inilipat ng asawa ninyo ang titulo ng bahay sa pangalan ng nanay niya, si Aling Salome. Ang lahat ng dokumento ay napirmahan na at naproseso, sabi ni Mang Temyong na nauutal. Natahimik si Alvina, na nanigas, parang huminto ang tibok ng puso niya ng ilang segundo. Biglang nawala ang hangin sa paligid niya. Ang bahay na binili niya gamit ang kanyang sariling pawis, ay biglang inilipat sa pangalan ng kanyang biyenan nang hindi niya nalalaman. Hindi ka nagbibiro, Mang Temyong. Ako ang gumastos ng lahat ng pera para sa bahay na ito. Ako ang direktang nag-transfer sa account ninyo noon.
Imposibleng gawin ng asawa ko ang ganoon. Banta ni Alvina na medyo tumaas ang boses. Tinatanggihan ang katotohanang katatapos lang bumagsak sa kanya. Hindi ako nagbibiro, Ginang Alvina. Sumusumpa ako. Ang kakilala ko ang nagprint ng huling dokumento. Pakiramdam ko may utang na loob ako sa inyo dahil napakabait ninyo at naging maayos ang proseso ng pagbabayad ng bahay na ito. Hindi ko kayo kayang lokohin. Pakisuri ninyo ulit ang mga dokumento sa bahay. Payo ni Mang Temyong na may buong simpatiya. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Alvina. Sige, Mang Temyong. Sisilipin ko ngayon. Maraming salamat sa impormasyon. Ibinaba ni Alvina ang tawag na kinakapos sa hininga. Gulong-gulo ang isip niya. Sinusubukan niyang itanggi. Kinukumbinsi ang sarili na nagkamali lang ng dinig si Mang Temyong o nagkamali ang notaryo sa pagtatype. Ngunit, ang matinding pagkaosyoso at takot ang agad na bumalot sa kanya. Tumayo si Alvina mula sa sofa at bahagyang tumakbo paakyat ng hagdan patungo sa kanyang master bedroom sa ikalawang palapag. Pagdating sa kwarto, agad siyang nagtungo sa cabinet kung saan niya itinago ang kanyang personal na brankas. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang combination code na nag-click. Bumukas ang pinto ng brankas. Hinanap ni Alvina ang makapal na folder na ibinigay sa kanya. 2 araw na ang nakalipas. Sabi ni Danilo, iyon daw ang kopya ng titulo ng bahay na natapos na asikasuhin at inutusan si Alvina na itago ng mahigpit dahil ang orihinal na titulo ay nasa huling proseso na sa land office. Nakita ni Alvina ang folder habang nagpipigil ng hininga. Binuksan niya ang folder. Inabot niya ang loob para kunin ang dokumento. Ngunit, walang papel na nahawakan ang kanyang mga kamay. Ang brown na sobre sa loob ng folder ay walang laman. Walang kopya ng anumang dokumento doon. Sumikip ang dibdib ni Alvina. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mapait na katotohanan na ito, ang sumampal sa kanyang katinuan. Ang asawa niyang mahal na mahal niya, ang lalaking laging malumanay sa kanya, ay pinagtaksilan siya sa pinakamasamang paraan. Agad na kinuha ni Danilo ang karapatan sa bahay na binili niya gamit ang kanyang sariling pagsisikap at ibinigay ito kay Aling Salome. Nang palihim, habang si Alvina ay nananatiling nakatayo at nakatingin sa walang laman na sobre sa kanyang kamay, biglang umikot ang doorknob ng kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Danilo na may matamis na ngiti na laging nakaukit sa kanyang mukha. May dala siyang tray na may isang tasa ng paboritong mainit na tsaa ni Alvina. Mahal, ipinaghain kita ng tsaa. Siguradong pagod ka sa buong maghapon na pagtingin sa mga gamit sa bahay. Sabi ni Danilo na malumanay habang inilalagay ang tray sa maliit na mesa. Lumingon si Danilo at nakita si Alvina na nakaupo sa sahig sa harap ng bukas na brankas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Danilo. Sandaling nanigas ang kanyang mga mata. Ngunit mabilis siyang muling ngumiti ng malumanay. Lumapit siya kay Alvina at lumuhod sa harap niya. Mahal, bakit ka namumutla? May nawawala ba sa brankas? May nawawala bang gamit? Tanong ni Danilo. Habang malumanay na hinahaplos ang balikat ni Alvina. Ang hawak ni Danilo sa balikat niya ay parang nagbabagang apoy para kay Alvina. Lumunok siya. Nagsisikap na pigilan ang luha at galit na handang sumabog. Tinitigan niya ang mata ng asawa niya. Hinahanap ang kasinungalingan sa likod ng malumanay na tingin na iyon. Napagtanto ni Alvina na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi niya tagapagtanggol, kundi isang kaaway sa likod ng maskara na nagpaplano ng kanyang pagkasira. Huminga ng malalim si Alvina. Sinisikap na patatagin ang tibok ng puso niyang nagwawala. Mabilis na nag-iisip ang kanyang utak upang makahanap ng makatuwirang dahilan. Kung sumabog siya ngayon, tiyak na magpapalusot si Danilo at itatago ang iba pang ebidensya. Wala pa siyang buong kapangyarihan. Kailangan niyang maglaro ng matalino. Walang nawawala, mahal. Sagot ni Alvina na sinadyang gawing paos ang boses para tunog pagod. Mabilis niyang isinara ang walang laman na sobre at ibinalik ito sa brankas nang hindi hinahayaan si Danilo na makita ang nilalaman. Bakit mo binuksan ang brankas? May sakit ka?
Patuloy na inuusisa ni Danilo. Nakatingin sa galaw ng kamay ni Alvina na kinakandado ulit ang bakal na pinto. Nais ko lang sana itago ang ilang alahas na suot ko kanina. Nagkamali pala ako ng tanda. Naitago ko na pala ang mga alahas sa drawer ng vanity table. Pagod lang talaga ako, mahal. Bigla akong nahilo kanina habang inaayos ang sala. Paliwanag ni Alvina habang pilit na ngumiti ng bahagya. Bumuntong hininga si Danilo nang may pagka-relieve. Muling lumapad ang kanyang ngiti. Tinulungan niya si Alvina na tumayo at inalalayan itong umupo sa gilid ng kama. Kaya wag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ang bahay na ito ay atin na. Maaari nating ayusin ito. Nang dahan-dahan. Ngayon inumin mo muna ang tsaa mo. At magpahinga. Hayaan mong ako ang magmasahe sa iyong ulo. Nang marinig ang mga salitang atin mula sa bibig ni Danilo, nakaramdam si Alvina ng pagduduwal. Ang kasinungalingan ay binigkas ng napakadulas, nang walang bahid ng pagkakasala sa mukha ni Danilo. Tinanggap ni Alvina ang tasa ng tsaa, na may malamig na mga kamay. Dahan-dahan niyang sinipsip ang mainit na tsaa. Habang nakatingin ng diretso sa unahan, tumatagos sa dingding ng kwarto. Nagsimula na ang Cold War sa loob ng palasyong itinayo niya. Ang gabing iyon ay naging mas mahaba kaysa karaniwan para kay Alvina. Umupo siya sa dining room. Kaharap si Danilo, at kumain ng hapunan na tila walang lasa sa kanyang dila. Patuloy na nagsasalita si Danilo tungkol sa kanyang planong bumili ng bagong kasangkapan upang punan ang sulok ng family room. Para bang siya ang ulo ng pamilya na sumusuporta sa lahat ng karangyaan na ito. Sumagot lang si Alvina ng tango at pilit ng ngiti. Sa tuwing babanggitin ni Danilo ang pangalan ng kanyang ina, si Aling Salome, kumulo ang dibdib ni Alvina sa tindi ng galit. Siguradong matutuwa ang nanay kung yayayain natin siyang mag-overnight dito sa susunod na linggo, sabi ni Danilo habang isinusubo ang isang piraso ng karne. Lagi siyang nangangarap ng malawak at sariwang bahay. Dahil sa pagsisikap nating dalawa. Sa wakas, natupad ang pangarap ni nanay. Pagsisikap nating dalawa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Alvina na parang masakit na pangiinsulto. Sa panahong ito, maliit na negosyo lang ang pinapatakbo ni Danilo na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang kanyang sariling pamumuhay. Si Alvin ang laging sumasagot sa mga kakulangan ni Danilo, maging ang pagpapautang ng malaking kapital sa kanyang kumpanya. Ngunit ngayon, ang lalaking iyon ay walang kahihiyang inaangkin ang bunga ng pawis ni Alvina bilang kanilang pinagsamang tagumpay para lang mapasaya ang kanyang ina. Oo naman, mahal, laging gusto ni nanay ang tahimik na lugar. Ihanda natin ang pinakamagandang kwarto para kay nanay. Sagot ni Alvina na may patag na boses. Itinatago ang plano ng paghihiganti na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Matapos ang hapunan, pumasok si Danilo sa banyo. Iniwan ang kanyang cellphone na nakahandusay sa mesa ng TV room. Alam ni Alvina na ito ang kanyang pagkakataon. Bilis-bilis ang tibok ng puso niya habang kinukuha ang manipis na bagay na iyon. Mabuti na lang at alam niya ang password ng telepon ni Danilo dahil laging ginagamit ng kanyang asawa ang kaarawan ng kanyang biyenan bilang password sa lahat ng bagay. Binuksan ni Alvina ang screen at agad na nagtungo sa banking app. Kailangan niyang tiyakin kung gaano kalaki ang kasinungalingan ng kanyang asawa. Nang makita niya ang mga transaksyon sa account ni Danilo, napahinto siya. Maraming pumapasok na pondo na galing kay Alvina para sa kapital ng negosyo ni Danilo. Pero ang nakakagulat ay kung saan napunta ang mga perang iyon. Mayroong regular na paglilipat ng 10-10 milyong pesos kada simula ng buwan sa isang account na nakapangalan kay Lina. Ang description sa resibo ng transfer ay nagpainit ng dugo ni Alvina. Nakasulat ang isang tala na nagsasabing para sa gatas ni Junjun at bitamina ni Mommy. Napatigil si Alvina. Sino si Lina? Sino si Junjun? At bakit bumibili si Danilo ng bitamina para kay Aling Salome sa pamamagitan ng babaeng ito na si Lina? Mabilis na umikot ang isip ni Alvina. Pinagsasama-sama ang mga piraso ng puzzle. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang screen ng telepono ni Danilo nang paulit-ulit. Iniligtas ang lahat ng mga resibo ng transfer sa kanyang nakatagong gallery.
Binuksan din niya ang messaging app ni Danilo at kinunan ng litrato ang ilang kahina-hinalang pag-uusap sa pagitan ni Danilo at ng isang lalaki na pinaghihinala ang isang notaryo. Nakakilala nito. Narinig ang tunog ng tubig na huminto sa pagdaloy mula sa banyo. Dali-daling ibinalik ni Alvina ang cellphone ni Danilo sa dating pwesto nito. Muli siyang umupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Nagtataka kunwari na nanonood ng balita nang lumabas si Danilo na may tuwalya na nakabalot sa kanyang baywang. "Hindi ka pa natutulog, mahal?" Tanong ni Danilo habang pinapatuyo ang kanyang buhok. "Mamaya na lang, mahal. Gusto ko sanang tapusin ang sales report para ngayon sa computer." Sagot ni Alvina ng mahinahon. Tumango si Danilo at pumasok sa kwarto. Matapos matiyak na mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa, dinala ni Alvina ang kanyang laptop sa soundproof na opisina sa ibabang palapag. Kinandado niya ang pinto mula sa loob. Ang hangin sa gabi ay napakalamig, ngunit pawisan si Alvina sa tindi ng kanyang emosyon. Binuksan niya ang kanyang computer at agad na kinonekta ang isang voice call sa numero ng kanyang matagal ng kaibigan, si Ryan. Si Ryan ay isang tanyag na abogado ng batas sa ari-arian sa mga negosyante. Kilala siya bilang matalino, at hindi kailanman nagpapatawad sa kanyang mga kalaban sa korte. Magkaibigan na sina Alvina at Ryan simula pa noong kolehiyo. Alam ni Alvina na si Ryan lang ang makakatulong sa kanya na makalabas sa nakamamatay na bitag na ito. Sumagot ang tawag sa pangatlong ring. Binati siya ni Ryan na may mabigat na boses mula sa kabilang linya. "Hindi karaniwan na tumawag ka ng ganito kaaga. Alvina, may biglaang usapin ba sa negosyo?" Bumuntong hininga si Alvina ng mahaba. Nanginginig ang boses habang pinipigilan ang luha na mula pa kaninang tanghali ay pilit niyang pinipigilan. "Kailangan ko ang tulong mo ngayong gabi, Ryan. Lihim na inagaw ng asawa ko ang karapatan sa bago kong bahay at inilipat ito sa nanay niya." Natahimik sandali ang kabilang linya bago sumagot si Ryan, na agad na nagbago ang tono at naging seryoso at malamig. "Ipaliwanag mo lahat mula sa simula, dahan-dahan. Huwag kang lumampas sa anumang detalye." Ikinuwento ni Alvina ang lahat nang walang tigil, mula sa tawag ni Mang Temyong, ang pagkawala ng mga dokumento sa brankas, hanggang sa huling natuklasan niya ngayong gabi, tungkol sa babaeng nagngangalang Lina at sa batang nagngangalang Junjun. Ikinuwento din niya kung paano patuloy na nagpakita ng matamis na pag-uugali si Danilo na parang walang nangyari. "Ang tanga ko, Ray. Buo ang tiwala ko sa kanya. Nagtatrabaho ako araw at gabi para makabuo ng maayos na buhay. Pero sinaksak niya ako sa likod kasama ang nanay niya." Sa wakas, umiyak si Alvina. Tumulo ang kanyang luha sa mesa ng trabaho. "Pakinggan mo ako, Alvina." Putol ni Ryan, na may matatag na boses na nagpilit kay Alvina na itigil ang pag-iyak. "Hindi ka tanga. Masyado ka lang mabait sa maling tao. Ngayon, itago mo ang mga luha mo. Ang pag-iyak ay hindi makakapagbalik ng iyong yaman. Sisirain natin sila sa legal na paraan." "Ano ang dapat kong gawin ngayon?" tanong ni Alvina habang pinupunasan ang kanyang luha. "Kalma, Alvina. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya na nakuha mo ngayong gabi. Ipadala mo sa akin lahat ng litrato ng mga transaksyon sa bank account at mga pag-uusap na iyon ngayon din. Bukas ng umaga, aayusin ko agad ang pagpapaliban ng pagpapalabas ng titulo sa land office. Gagamitin ko ang dahilan ng hinala ng pamemeke ng pirma mo sa power of attorney. Ang notaryo na kakilala ng asawa mo ay tiyak na may ginagawang masama at alam ko mismo kung paano ihaharap ang mga taong ganoon. Paano naman si Lina at Junjun? Kailangan kong malaman kung sino sila." Hiling ni Alvina na may tingin na punong-puno ng paghihiganti. "Ibigay mo sa akin. Mayroon akong napakahusay na network ng pribadong investigador. Bukas, sisimulan nilang hanapin ang pagkakakilanlan ni Lina at ang kanyang relasyon sa iyong asawa. Tandaan ang aking payo. Alvina, bukas ng umaga, kailangan mong gumising at magpanggap na ikaw ang pinakamasayang asawa sa mundo. Huwag mong ipakita ang kahit anong pagbabago sa ugali. Huwag mong hayaang maghinala si Danilo
bago pa man handa ang legal na bitag para sa kanya. Naiintindihan ko. Ryan, hindi ko hahayaang agawin nila ang kahit isang sentimo ng aking pinaghirapan. Ipapabayaan ko silang magbayad ng mahal para sa bawat kasinungalingan na ito. Sabi ni Alvina, na humigpit ang panga. Isinara ni Alvina ang tawag, matapos ipadala ang lahat ng ebidensya sa cellphone ni Ryan. Tinitigan niya ang screen ng kanyang computer na nakabukas sa gitna ng dilim ng opisina. Ang anino ng mukha ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan, na laging nakangiti ng matamis, ay nagbago ngayon at naging isang nakakatakot na halimaw sa kanyang isipan. Ang palasyong itinayo niya, ng may pagmamahal at pagsisikap ay sinalakay ngayon ng mga sakim na peste. Ngunit isinumpa ni Alvina na siya mismo ang gigibas sa palasyo at ililibing sila lahat sa ilalim ng mga guho nito. Tumayo si Alvina sa harap ng salamin. Dahan-dahan at maingat na inayos ang kanyang sarili at ang kanyang buhok. Namumutla ang kanyang mukha matapos halos walang tulog magdamag. Gayunpaman, tinakpan niya ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata gamit ang manipis na pampaganda. Ngayon, kailangan niyang magpakita ng perpekto na parang walang nangyari. Nang bumaba siya sa dining room, nakaupo na si Danilo doon at nag-aalmusal. Binati siya ng lalaki ng isang mainit na ngiti, isang tanawin na dati ay laging nagpapakilig kay Alvina. Ngunit ngayon, ay nagdulot lamang ng nakakasukang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pilit na ngumiti si Alvina. Inihain ang isang tasa ng kape para sa kanyang asawa at nagsalita tungkol sa mga simpleng bagay na parang maayos ang kanilang mundo. Matapos magpaalam si Danilo para pumunta sa opisina, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Alvina. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng bahay patungo sa kanyang pakikipagkita kay Ryan. Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na coffee shop na medyo nakatago mula sa pangunahing kalsada. Tahimik ang lugar sa umaga. Napakainam para pag-usapan ang mga lihim na bagay. Pagdating ni Alvina, nakaupo na si Ryan sa sulok ng kwarto na may tumpok ng papeles sa mesa. Malalim na bumuntong hininga si Alvina habang umupo sa harapan ng kanyang kaibigan, sinusubukang ihanda ang kanyang isip para sa anumang masamang mangyayari na maririnig niya ngayong araw. Gumising na ako. Bago pa man sumikat ang araw. Alvina, inasikaso na ng mga tao ko sa land office ang pagpapaliban ng pagpapalabas ng titulo ng iyong bahay. Sabi ni Ryan, habang nagbubukas ng pag-uusap at nag-aalok ng isang folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Pinigilan namin ang proseso ng paglilipat ng pagmamay-ari dahil sa hinala ng pamemeke ng pirma sa power of attorney. Kung susubukan ng iyong asawa na ilabas ang titulo sa malapit na hinaharap, automatikong tatanggihan ito ng kanilang sistema. Binasa ni Alvina ng maigi ang dokumento. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya nang malaman na hindi pa lubos na nahuhulog ang kanyang bahay sa kamay ng kanyang biyenan. Hindi pa nanalo si Danilo sa laban na ito. Muling kinuha ni Ryan ang atensyon ni Alvina sa pamamagitan ng paghaplos sa likod ng kanyang kamay sandali upang magbigay ng moral na suporta. Kailangan nating magpigil, Alvina. Huwag mong hayaang maghinala si Danilo bago pa man handa ang legal na bitag. Ang notaryo na nakikipagtulungan sa kanya ay nasa radar na ng aking pagsubaybay. Naghihintay lang ng oras hanggang sa mahila natin silang lahat sa kaso ng sabuatan at pamimeke ng mga dokumento ng estado. Payo ni Ryan habang mataman na nakatingin sa kanyang kaibigan. Hindi ko hahayaang agawin nila ang kahit isang sentimo ng aking pinaghirapan, Ryan. Lubusan na nilang binaba ang aking dignidad. Sisiguraduhin kong magkakawatak-watak sila. Matatalim na sagot ni Alvina. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng kalumanayan na dati. Tumango si Ryan ng sumasang-ayon. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na data storage device at ikinabit ito sa kanyang laptop. Tungkol sa babaeng nagngangalang Lina at sa batang nagngangalang Junjun, natagpuan na ng pribadong investigador na inupahan ko ang kanilang bakas kagabi. Napakabilis nilang sinundan ang daloy ng pondo mula sa bank account ng iyong asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvina nang i-play ni Ryan ang isang maikling video recording sa screen ng laptop. Malayo ang kuha ng video.
Ngunit malinaw na nakikita ang mga mukha ng mga tao rito. Sa screen, nakita si Danilo at si Aling Salome na nakaupo sa isang medyo marangyang restaurant. Hindi sila dalawa. Sa tabi ni Danilo ay nakaupo ang isang matamis na mukha na dalagita na pinapakain ng isang batang paslit. Ang bata ay may hugis ng mata at kurba ng ngiti na napakagaya kay Danilo. Tumatawa sila ng maluwag, nag-uusap ng mainit, tulad ng isang buong pamilya na nag-enjoy sa katapusan ng linggo nang walang anumang pasanin ng kasalanan. Parang gumuho ang mundo ni Alvina nang makita ang tanawin na iyon. Mahigpit na kinuyom ni Alvina ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang lalaking nakakatulog sa tabi niya sa lahat ng panahong ito, ang lalaking laging sinusuportahan niya sa kanyang negosyo, ay mayroon palang ibang pamilya na itinatago ng napakahusay. Mas masakit pa rito, si Aling Salome, ang babaeng laging iginagalang at pinupuno ni Alvina ang lahat ng kanyang pangangailangan, ay tila lubos na pinapayagan ang ipinagbabawal na relasyon na iyon. Ang kasinungalingan na ito ay napakaplano, napakaayos, at kinasasangkutan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang pagtataksil na ito ay tumagos sa kanyang puso hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Ang mapait na katotohanan na nakapinta sa screen ng laptop ay nagbunyag ng lahat ng misteryo sa isip ni Alvina. Ang lahat ay makatuwiran ngayon. Si Danilo ay lihim na kasal kay Lina sa loob ng maraming taon. At ang lihim na kasal na iyon ay buong suporta ng Aling Salome. Napakalinaw ng kanilang masamang plano. Ginamit nila ang pinaghirapan ni Alvina upang bilhin ang marangyang bahay at pagkatapos ay inilipat ang pagmamay-ari kay Aling Salome. Matapos maging ligtas ang bahay sa kanilang kamay, tiyak na hahanap ng mali si Danilo at ang kanyang ina kay Alvina. Gagawin nilang masamang asawa si Alvina. Pagkatapos ay hihiwalayan siya nang hindi nagbibigay ng anumang bahagi ng kanyang mga ari-arian. Sa ganoong paraan, makakalipat si Lina at ang kanilang anak mula sa ipinagbabawal na relasyon at makatira sa marangyang bahay. Nang walang hadlang, ang galit na kumukulo sa dibdib ni Alvina ay nagbago ngayon at naging hindi matitiis na pagkasuklam. Gumugol siya ng ilang oras pa kasama si Ryan upang patatagin ang kanilang diskarte sa pagkontra. Hiningi ni Alvina kay Attorney Ryan na ihanda ang petisyon para sa annulment ng kanilang kasal, kasama ang report ng pulisya tungkol sa pamemeke ng mga mahalagang dokumento at pandaraya. Ang lahat ay dapat ihanda sa isang nakamamatay na atake, upang hindi magkaroon ng anumang butas si Danilo, upang makatakas. Matapos matiyak na ang lahat ng plano ay nasa tamang landas, umuwi si Alvina na nakataas ang ulo. Hindi na siya ang Alvina na madaling madaya. Muli siyang naging isang matatag at mahusay na negosyanteng babae. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Alvina sa sala, tumunog ang doorbell ng kanyang bahay. Binuksan ng isang katulong ang pinto at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Aling Salome na may mapagmataas na estilo. Tinitigan ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang paligid ng silid na may mapanuring tingin. Para bang siya ang ginang ng bahay na legal na may-ari ng gusaling ito. Lumakad siya papalapit kay Alvina na sadyang hindi bumangon mula sa kanyang upuan. Alvina, sa darating na weekend, magdaos tayo ng housewarming. Imbitahan ang buong pamilya mula sa panig ng iyong asawa. Ihanda mo ang gastos. Mag-order ng pagkain mula sa pinakamasarap na caterer. Gusto kong malaman ng lahat ng kamag-anak na nagtagumpay ang aking anak na lalaki sa pagbili ng ganoong karangyang bahay para matirhan ng kanyang ina sa katandaan, sabi ni Aling Salome na may mapanaway na tono. Walang kahit katiting na kalumanayan sa kanyang boses. Nang marinig ang walang kahihiyang kahilingan na iyon, kailangan ni Alvina nakagatin ang loob ng kanyang pisngi upang hindi niya agad na itaboy ang matandang babae na nasa harapan niya. Minamaliit talaga ni Aling Salome ang katalinuhan ni Alvina. Gayunpaman, biglang may sumagi sa isip ni Alvina na isang magandang ideya. Ang isang malaking pagdiriwang sa harap ng buong pamilya ay isang perpektong entablado upang pabagsakin ang dignidad ng mga sakim na ito. Binago ni Alvina ang ekspresyon ng kanyang mukha
Pilit na ngumiti ng tapat at masunurin sa harap ng dalawang mukhang babae. Oo nanay, sisiguraduhin kong ang pagdiriwang na ito ay magiging pinaka-hindi malilimutang araw para sa inyo at kay Danilo. Lahat ay ihahanda ko ng perpekto. Hindi nyo na kailangang mag-alala tungkol sa gastos. Hayaan nyo akong asikasuhin ang lahat, sagot ni Alvina na may malumanay na boses. Ngunit may nakatagong nakamamatay na paghihiganti sa likod nito. Ngumiti ng buong kasiyahan si Aling Salome. Pakiramdam na nanalo siya dahil napakasunod-sunuran ng kanyang manugang at madaling dayain. Matapos magbigay ng ilang karagdagang tagubilin na sarili lang ang pinapakawalan, umalis ang matandang babae na may mapagmataas na hakbang. Tinitigan ni Alvina ang likod ng kanyang biyenan, napapalayo na may matalas at malamig na tingin. Pagkasara ng pinto ng bahay, agad na kinuha ni Alvina ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa kanyang opisina. Sa ibabang palapag, nakipag-ugnayan siya sa direktor ng institusyong pinansyal kung saan niya inilagay ang lahat ng kanyang pondo sa pamumuhunan. Sa panahong ito, nagpapatakbo ang kumpanya ni Danilo dahil sa personal na pagpopondo mula kay Alvina na nagsisilbing pangunahing mamumuhunan. Nang hindi nalalaman ni Danilo, nagbigay ng matinding utos si Alvina sa bangko na putulin ang lahat ng daloy ng pondo na iyon. Agad niyang binawi ang lahat ng natitirang personal niyang puhunan mula sa kumpanya ng kanyang asawa nang sa pilitan ng araw na iyon. Hayaan ni Alvina na mapunta ang negosyo ng kanyang asawa sa bingit ng pagbagsak. Simula bukas ng umaga, ang mga tseke na inilalabas ng kumpanya ni Danilo ay tatanggihan. Ang mga bill ay magtatambak. At ang mga supplier ay pupunta upang maningil ng utang nang may galit. Isinara ni Alvina ang screen ng kanyang telepono matapos ang kanyang pakikipag-ugnayan sa bangko. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin na bintana ng kanyang opisina, tinitingnan ang papalubog na araw. Isang malaking bitag ang inilagay niya nang napakamaayos at tahimik. Hayaan niyang maramdaman ni Danilo at ni Aling Salome na nasa tuktok sila ng kanilang tagumpay. Sa loob ng ilang araw, hayaan niyang magdiwang sila at magyabang sa harap ng malaking pamilya. At kapag nagtatawanan sila ng masaya, huhugutin ni Alvina ang alpombra sa ilalim ng kanilang mga paa. Ibabagsak silang lahat sa hukay nang walang katapusang paghihirap. Nakaset na ang entablado at handa na si Alvina na maging nag-iisang direktor ng pagtatapos ng kwento. Sinalubong ng umaga ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng kurtina ng master bedroom. Matagal nang gising si Alvina, bago pa man tumunog ang alarm. Napakalinaw at matalas ang kanyang isip, hindi na siya lumuluha ng kalungkutan. Ang natira sa kanyang dibdib ay puro bakal na determinasyong sirain ang mga taong yumapak sa kanyang dignidad. Agad siyang naglinis ng katawan, nagsuot ng maayos na damit, at nag-ayos ng kanyang sarili. Matapos matiyak na umalis na ang kanyang asawa, patungo sa kanyang opisina na ngayon ay putol na ang daloy ng pondo, agad na kumilos si Alvina upang tawagan ang ilang partido upang ihanda ang malaking pagdiriwang na hinihingi ng kanyang biyenan. Nakipag-ugnayan siya sa pinakamahusay na event planner sa lungsod at nag-order ng pinakamarangyang package para sa pagdiriwang ng housewarming. Walang iniwan si Alvina sa paggastos ng araw na iyon. Nag-order siya ng iba't ibang high-class na pagkain mula sa kilalang caterer, umupa ng isang marangyang tolda na may aircon, at humiling ng mga sariwang bulaklak na nagkakahalaga ng 10-10 milyong pesos upang palamutihan ang bawat sulok ng bahay. Ang lahat ay kailangang magmukhang perpekto at labis. Gusto niyang maramdaman ni Aling Salome na nasa tuktok siya ng mundo. Gusto niyang maramdaman ni Danilo ang matinding pagmamalaki sa harap ng lahat ng kanyang kamag-anak. Kung gaano kataas sila lumilipad sa pagmamataas, mas masisira ang kanilang mga buto kapag ibinagsak sila ni Alvina. Sa gitna ng kanyang pagiging abala, sa pagmamanman sa mga manggagawa na nagsisimulang maglagay ng tent frame sa gilid ng bakuran, umupo si Alvina sa kanyang opisina upang tapusin ang isang napakahalagang gawain. Kumuha siya ng isang piraso nang walang laman na imbitasyon na makapal ang papel at mabango. Sa isang sulat kamay na sadyang binago niya upang magmukhang matigas, isinulat niya ang isang maikli at napakamatay na mensahe.
Ang mensaheng iyon ay para kay Lina. Alam na alam ni Alvina kung paano mag-isip ang isang babaeng kerida na uhaw sa pagkilala. Ginawa niyang perpekto ang mga salita sa imbitasyon. Para bang ang imbitasyon ay direktang ipinadala ni Danilo. Nakasulat sa liham ang matamis na pangako na sa wakas ay naglakas loob ang kanyang asawa na ipahayag ang kanilang kasal sa harap ng buong pamilya sa pagdiriwang ngayong araw. Inilagay ni Alvina ang imbitasyon sa isang marangyang sobre at ipinadala ito gamit ang express courier nang walang pangalan ng nagpadala. Malapit ng tanghali, dumating si Ryan na nagpanggap na isa sa mga sound system vendor. Pumasok ang matatag na abogado sa opisina ni Alvina na may dalang briefcase na naglalaman ng tumpok ng mga dokumento na magiging kanilang huling sandata. Ipinaliwanag ni Ryan na ang petisyon para sa annulment ay opisyal na nairehistro sa family court at malapit nang ilabas ang iskediul ng unang pagdinig. Higit pa rito, ang report ng pulisya tungkol sa krimen ng pamemeke ng pirma sa mga dokumento ng estado at paglustay ng pondo ay naiproseso na at may status na urgent. Dahil sa malawak na koneksyon ni Ryan, sumang-ayon ang pulisya na magtalaga ng 2 pulis na nakasuot ng casual na damit upang dumalo at maghalo sa gitna ng housewarming party. Magiging handa silang arestuhin si Danilo sa mismong sandali na ipapakita ang ebidensya ng kanyang mga krimen sa harap ng publiko. Ngumiti si Alvina ng buong kasiyahan nang marinig ang pag-unlad na iyon. Kumulo ang kanyang puso sa pananabik na makita ang pagbagsak ng kanyang asawa. Dumating ang araw ng pagdiriwang. Mula umaga, napakaringal na ng kapaligiran sa marangyang bahay. Ang nakaka-relax na tunog ng musika ay narinig mula sa mga speaker na nakakabit sa iba't ibang sulok ng kwarto. Iba't ibang masasarap na pagkain ang nakahain sa mahabang mesa. Nagpapakalat ng kaaya-ayang amoy na nakakagutom. Ang mga bisitang inimbitahan ng mga kamag-anak ng malaking pamilya ni Danilo ay nagsimulang dumating ng paisa-isa. Pumasok sila na may paghanga sa karangyaan ng bahay. Sinalubong ni Danilo ang mga bisita sa pintuan na may malapad na ngiti na nagpapahayag ng matinding pagmamalaki. Kinamayan niya ang kanyang tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan habang patuloy na nagpakumbaba. Bagaman sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng matinding paggalang. Hindi rin nagpahuli si Aling Salome. Ang matandang babae ay naglalakad kung saan-saan. Ipinagmamalaki ang bawat sulok ng silid. Ikinukwento kung gaano nagtagumpay ang kanyang anak na lalaki upang makabili ng ganoong karangyang bahay para sa kanyang ina sa kanyang pagtanda. Nakaupo lang si Alvina at nanonood mula sa sulok ng kwarto. Ginampanan niya ng mahusay ang kanyang papel bilang isang masunuring asawa. Ngumiti siya. Binati ang mga bisita at siniguro na hindi nawawala ang mga baso ng inumin. Walang sino man ang nakapansin sa galit sa likod ng magiliw na ngiti ng babaeng ito. Ang lahat ay abala sa masayang kapaligiran ng pista. Patuloy ang pag-agos ng mga papuri para kay Danilo na lalong nagpalaki sa dibdib ng lalaki. Ilang beses pa siyang yumakap kay Alvina sa harap ng kanyang mga kamag-anak. Pinupuri ang kanyang asawa bilang isang mabuting kasama. Isang nakakasukang palabas na nagpaparamdam kay Alvina na gusto niyang linisin agad ang kanyang katawan. Nagsimula na sa wakas ang pangunahing bahagi ng programa nang anyayahan ng host si Aling Salome upang magbigay ng pananalita sa harap ng lahat ng bisita na ngayoy nagtitipon sa sala. Buong tiwala na kinuha ni Aling Salome ang mikropono. Umubo siya sandali at pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng mga salitang puno ng pagmamataas. Ikinuwento niya ang mahirap niyang pagkabata at inihambing ito sa matinding tagumpay na narating ng kanyang anak ngayon. Ipinagdiinan niya nang paulit-ulit na ang bahay na ito ay isang tunay na patunay ng isang anak na lalaki na masunurin sa kanyang ina. Malakas na pumalakpak ang mga bisita. Yumuko si Danilo habang nakangiti ng bahagya. Tinatamasa ang bawat segundo ng pagsamba. Ngunit, sa gitna ng masiglang talumpati ni Aling Salome, biglang nalihis ang atensyon ng ilang bisita na nakaupo malapit sa pangunahing pinto. Isang taxi ang huminto sa harap ng nakabukas na gate ng bahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan
At isang binibini ang bumaba na may buong tiwala. Nakasuot siya ng marangyang damit na kapansin-pansin. Makapal ang kanyang pampaganda, at maayos ang kanyang buhok. Hawak niya ang kamay ng isang batang paslit, na nakasuot ng maayos na damit. Naglakad ang babae sa bakuran, hindi pinapansin ang gulat na tingin ng ilang bisita, na nakatayo sa terasa, at patuloy na pumasok sa loob ng bahay. Nakarating na sa rurok ng tagpo ang dula. At sa wakas, ay dumating ang hindi inaasahang bisita, upang tuparin ang tawag ng kanyang kapahamakan. Ang dating masaya at puno ng tawanan, at palakpakan sa sala, ay biglang nanahimik. Napatigil ang talumpati ni Aling Salome, sa gitna ng pangungusap, nang makita niya ang dalagita na nakatayo sa pinto. Parang huminto ang tibok ng puso ni Aling Salome. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Si Danilo na nakatayo malapit sa kanyang ina ay agad na namutla. Ang mukha niya na kanina ay nagliliwanag sa pagmamalaki ay nagmukhang bangkay ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lina at ang kanilang anak na si Junjun na nakatayo mismo sa harap ng buong malaking pamilya niya. Agad na bumuhos ang malamig na pawis mula sa noo ni Danilo. Automatiko siyang umatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mapagtanto ang kalamidad na nakatayo sa pinto ng kanyang bahay. Si Lina, na walang kamalay-malay sa tensyon sa silid, ay nagbigay ng pinakamatamis niyang ngiti. Dala ang imbitasyon na walang pangalan sa kanyang bag. Pakiramdam niya ay napakakumbinsido na ngayong araw ang araw na itataas ni Danilo ang kanyang katayuan at kikilalanin siya bilang lehitimong asawa sa harap ng lahat nang walang pag-aalinlangan. Sumulong si Lina at tinusok ang naguguluhan na pamilya. Tinitigan niya ng diretso si Danilo na may tingin na punong-puno ng tagumpay at sumigaw ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Asawa ko, patawarin mo ako, medyo nahuli ako. Si Junjun ay napakakulit habang sinusuot ang damit kanina. Ngunit narito na kami ngayon. Halika. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng magandang balita. Ang pahayag ni Lina ay parang kidlat sa kalagitnaan ng araw. Agad na nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Nagkatinginan ang malaking pamilya na may mukha ng pagkalito at kawalan ng tiwala. Asawa ko. Bakit tinatawag ng babaeng ito si Danilo? Na, asawa ko sa harap ni Alvina at ng lahat ng kamag-anak. Si Aling Salome, na nagsimulang guluhin ng labis na panik, ay agad na tumakbo papalapit kay Lina. Mahigpit niyang hinila ang braso ni Lina. Sinisikap na itulak ang babae palabas ng silid, nang mas mabilis hanggat maaari, bago pa man lalong mabunyag ang kanilang masamang sekreto. Ano ang ginagawa mo dito? Umuwi ka na, huwag kang gumawa ng gulo dito. Bulong ni Aling Salome, na nagpipigil ng boses. Nanlilisik ang mga mata, na nagbabanta kay Lina. Marahas na inalis ni Lina ang kamay ni Aling Salome. Pakiramdam na naiinis sa bastos na pagtrato ng kanyang biyenan. Ano ang ibig mong sabihin, inay? Number Ben ang tandat, si Mas Danilo mismo ang nag-imbita sa akin dito upang ipahayag ang aming kasal. Ayaw ko nang magtago, sigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw sa maliit na gulo sa silid. Sa gitna ng lalong lumalalang kaguluhan, sumulong si Alvina na may gilas ng isang reyna na handang pugutan ng ulo ang kanyang traidor. Ang kanyang mukha ay napakatahimik, walang kahit katiting na bahid ng panik. Naglakad siya papalapit kay Aling Salome. Sa pilitang kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng matandang babae. Tumayo si Alvina sa gitna ng silid. Tinitigan ang bawat isa sa mga mukha ng pamilya ng kanyang asawa. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang tingin kay Danilo, na nakasandal na ngayon ng walang lakas sa dingding, hindi makatakas. Nagbigay ng maliit na senyas si Alvina sa sulok ng silid kung saan nakatayo si Ryan. Sa loob ng ilang segundo, ang malaking projection screen na kanina pa nagpapakita ng welcome ay biglang nagbago. Mga mahal na pamilya, sabi ni Alvina na may malakas at matatag na boses. Binasag ang ingay hanggang sa muling maging tahimik ang silid. Pakibati ang ating espesyal na bisita ngayong araw.
Siya si Lina, ang lihim na asawa ng aking napakatagumpay na asawa. At ang matamis na batang iyon ay ang kanilang anak. Narinig ang mga tunog ng pagkabigla mula sa iba't ibang sulok ng silid. Ang ilang tiyahin ni Danilo ay napakuyom ang kanilang bibig sa gulat. Ngunit hindi pa tapos si Alvina. Pinindot niya ang pindutan sa remote control na hawak niya. Ang higanteng screen sa likod niya ay nagpalit ng display ng isang opisyal na dokumento mula sa Land Office. Ang mga nakasulat dito ay pinalaki upang mabasa ng malinaw ng lahat. Linawin natin ang isang bagay ngayong araw. Ang marangyang pagdiriwang na tinatamasa ninyo, ang mamahaling pagkain na kinakain ninyo, at ang maringal na bahay na inyong tinatapakan ngayon, walang isang sentimo ang nagmula sa bulsa ng sinungaling na lalaking nagngangalang Danilo. 100% ng pera na ginamit sa pagbili ng bahay na ito ay mula sa aking pinaghirapan. Nagpatuloy si Alvina ng walang awa. Muli siyang nagpindot ng pindutan. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng screen ang paghahambing ng orihinal na pirma ni Alvina at ng peking pirma sa power of attorney. At ang lalaking ipinagmamalaki ninyo ay nakipagsabwatan sa isang tiwaling notaryo. Pinasama ang aking pirma upang nakawin ang bahay na ito at ilipat ang pangalan sa kanyang ina. Isang purong krimen ang ginawa upang magbigay ng libreng tirahan para sa kanyang kerida. Muling nagpalit ang screen. Sa pagkakataong ito ay ipinakita ang mahabang listahan ng mga transaksyon sa bank account ni Danilo. Malinaw na nakikita ang 12-dosenang regular na transaksyon sa account ni Lina na may napakalaking halaga. Ang mga detalye ng pera ay nagmula sa kapital ng negosyo na laging ibinibigay ni Alvina. Ang ebidensya ay lantad, hindi matatalo, at malinaw na nakalatag sa harapan ng lahat ng naroroon. Lubusan na nabastos ang dignidad ni Danilo. Sa harap ng mga taong pinahahalagahan niya ang opinyon, gumuho ang kanyang kasinungalingan. Nagkawatak-watak ang kanyang perpektong maskara. Hindi na napigilan ni Danilo ang matinding kahihiyan at galit na bumubulwak sa kanyang ulo. Gumuho ang kanyang dignidad sa harap ng lahat ng kanyang tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan na ngayoy nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Pakiramdam na kinulong na parang mabangis na hayop. Nawala sa katinuan si Danilo. Mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao. Namula ang kanyang mukha sa galit. Habang umuungol ng malakas, sumugod ang lalaki kay Alvina. Itinaas ng mataas ang kanyang kanang kamay, handang sumampal ng malakas sa mukha ng kanyang asawa na nagbunyag ng lahat ng kanyang kahihiyan. Ngunit, bago pa man hawakan ng maruming kamay na iyon, ang kahit isang hibla ng buhok ni Alvina, isang mabilis na paggalaw ang pumutol sa kanyang atake. Dalawang matipunong lalaki na kanina pa nakikisalamuha sa mga bisita, na nakasuot ng polo shirt sibilyan ang biglang lumundag sa harap. Isa sa kanila ang humawak sa braso ni Danilo sa ere. Pinihit ito ng malakas sa likod ng kanyang likod hanggang sa sumigaw si Danilo sa sakit. Ang isa pang lalaki ay marahang sinipa ang likod ng tuhod ni Danilo hanggang sa napilitang lumuhod ang lalaki sa sahig. Isang malakas na tunog ng metal ang narinig. Nang mabilis na ikinandado ng isang pares ng posas ang dalawang pulso ni Danilo. Kapatid Danilo, inaaresto ka namin sa kasong pamemeke ng mahahalagang dokumento, pandaraya at paglustay ng pondo. May karapatan kang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin sa korte. Sabi ng isa sa mga pulis na nakasuot ng casual na damit, na may malamig at hindi matututulang tono. Tinapos ni Alvina ang huling sorpresa sa pagtatapos ng pagtatanghal sa isang pagsabog ng katotohanan na lubusang sumira sa buhay ng mga parasitiko sa bahay na iyon. Ang tanawin sa marangyang sala ay agad na nagbago at naging isang nakakahiyaang arena ng pagbagsak. Si Danilo, ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakatayo na may buong pagmamalaki sa kanyang dibdib, ay nakaluhod na ngayon, nang walang lakas sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakadena sa likod ng kanyang likod ng malamig na bakal na posas. Nakayuko ang kanyang mukha, itinatago ang malamig na pawis at luha ng pagkawasak na nagsisimula ng umagos. Ang malaking pamilya na dati ay sumasamba sa kanyang tagumpay ay nagbubulungan na ngayon nang may paglibak. Dahan-dahang umatras ang kanyang mga tiyuhin
tiyahin, at mga pinsan. Lumayo kay Danilo, na parang ang lalaki ay may nakakahawang sakit. Ang matinding kahihiyan ay bumalot sa mukha ng mga kamag-anak. Kaya't isa-isa silang nagmamadaling umalis ng bahay, nang walang paalam. Hinihayaan ang masasarap na pagkain sa mahabang mesa, na lumamig, nang hindi nagagalaw, nang makita ang kanyang minamahal na anak na itinuturing na parang tunay na kriminal. Tila nawala sa katinuan si Aling Salome. Ang matandang babae ay sumigaw ng hysterically, bumagsak sa sahig, at sinubukang hilahin ang mga braso ng mga pulis na humawak kay Danilo. Umiyak siya, at umiyak ng malakas. Isinumpa ang sinumang mangahas, humawak sa kanyang anak. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng marangyang bahay, na lumikha ng isang matalim na ironiya sa pagitan ng nabigong pagdiriwang at ng mapait na katotohanan. Ngunit, sanay na ang mga pulis sa ganitong uri ng sitwasyon, na natili silang nakatayo ng tuwid, hindi gumalaw kahit kaunti, at binalaan si Aling Salome na huwag hadlangan ang proseso ng pagpapatupad ng batas kung ayaw niyang isama sa istasyon ng pulisya sa kasong paghadlang sa tungkulin ng mga awtoridad. Ang banta ng mga opisyal ay nagpabalik sa tapang ni Aling Salome. Binitawan niya ang hawak at tumingin kay Alvina. Sa natitirang lakas at pagmamataas na nasa kanya pa, gumapang si Aling Salome, papalapit sa kanyang manugang. Alvina, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ang anak ko. Ikaw ay isang asawang walang utang na loob. Nagpakabait na ang asawa mo sa iyo. Paano mo nagawang ipahiya kami sa harap ng buong pamilya? Sigaw ni Aling Salome, na may namumukol na mga ugat sa leeg. Nagsisikap pa ring baliktarin ang katotohanan, na parang sila ang biktima. Ibinaba ni Alvina ang kanyang tingin. Tinitigan ang matandang babae na lumuluha sa kanyang paanan na may malamig na ekspresyon. Walang kahit katiting na awa sa kanyang puso. Patay na ang kanyang puso para sa pamilyang ito ng mga parasito. Wala akong ginawa, kundi ipasa ang ebidensya ng katotohanan sa mga awtoridad. Ginang, ang anak mo mismo ang naghukay ng kanyang libingan. Kayo lang dalawa ang masyadong sakim na sumubok na agawin ang aking pinaghirapan upang palakihin ang lihim na pamilya na inyong itinago ng mahigpit. Sabi ni Alvina, na may patag na tono, ngunit masakit sa puso. Pagkatapos ay itinaas ni Alvina ang kanyang kamay. Senyales sa kanyang katulong na matagal nang naghihintay ng utos sa ikalawang palapag. Tatlong manggagawa ang bumaba, na may dalang ilang malalaking maleta na puno na. Ang mga maleta ay basta na lang inihulog sa sahig ng sala na nagdulot ng malakas na pagkabagsak. Iyon ang mga maleta na naglalaman ng lahat ng damit at personal na gamit ni Danilo at ni Aling Salome na naimpake na ni Alvina simula pa kagabi. Maayos na pinlano ni Alvina ang lahat. Walang naiwang puwang para sa kanila upang magpalusot o humingi ng karagdagang oras. Kunin ninyo ang inyong mga maleta at umalis kayo sa bahay ko ngayon din. Wala kayong karapatang tumapak sa sahig na binili ko gamit ang sarili kong pera. Matatalim na utos ni Alvina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na punong-puno ng pagiging matatag sa silid na dahan-dahang lumalamig. Tinaas ni Danilo ang kanyang gulugulong mukha. Tinitigan ang kanyang asawa na may tingin na punong-puno ng pagmamakaawa. Alvina, humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Huwag mong gawin ito sa akin. Unggol ni Danilo na may paos na boses. Ang kanyang dignidad ay lubusang gumuho at nakalatag sa sahig. Bilang tugon sa nakakasukang pag-ungol na iyon, kinuha ni Alvina ang isang makapal na folder mula sa ibabaw ng salamin na mesa malapit sa kanya. Inihagis niya ang folder, diretso sa dibdib ni Danilo, hanggang sa bumagsak ito sa kandungan ng kanyang asawa. Iyan ang kopya ng petisyon para sa annulment mula sa akin. Magkita tayo sa korte at siguraduhin mong magdala ka ng magaling na abogado. Dahil hihingiin ko ang pagbabalik ng bawat sentimo na kinuha mo mula sa aking kumpanya. Sabi ni Alvina ng walang awa. Agad na kumilos ang mga pulis. Puwersahang hinila nila si Danilo upang tumayo at nagsimulang igiya palabas patungo sa sasakyan ng mga awtoridad na naghihintay na sa labas ng gate. Umiyak si Aling Salome nang umiyak. Mahirap na kaladkarin ang kanyang mga maleta na sumusunod sa kanyang anak na lalaki mula sa likod.
Sa sulok ng silid, nakatayo si Lina na walang imik na yakap ang kanyang paslit na anak. Kanina pa siya tahimik na nanonood ng kaguluhan. Bagaman nagulat siya nang arestuhin si Danilo, may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi na punong-puno ng kasiyahan. Sa kanyang mababaw na isip, pakiramdam niya na ang dramang ito ay pabor sa kanya. Iniwan na ni Alvina si Danilo, na nangangahulugang bukas na ang daan para sa kanya upang lubusang kontrolin si Danilo. Inisip niya na matapos ang usapin ng pulis, babalik sa kanya si Danilo at makakapagsimula sila ng bagong buhay. Dahil alam niya na si Danilo ay isang negosyante na may sariling negosyo. Nang makita ang tuso ng ngiti sa mukha ng Kerida, dahan-dahang lumapit si Alvina kay Lina. Ang aura ng pananakot na ibinubuga ni Alvina ay automatikong nagpaurong kay Lina. Mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Huminto si Alvina mismo sa harap ni Lina. Tinitigan ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, mula ulo hanggang paa, na may mapanlait na tingin. Sa tingin mo nanalo ka ngayong araw? Bulong ni Alvina na may mababang boses na napakakatakot. Sinisigurado na si Lina lang ang nakarinig. Kunin mo na lang ang sinungaling na lalaking iyon, pero dapat mong malaman ang isang katotohanan na hindi niya kailanman sinabi sa iyo. Ang kumpanyang laging ipinagmamalaki niya ay 100% na tumatakbo gamit ang aking pera. Kaninang hapon, binawi ko na ang lahat ng aking puhunan at binlock ang lahat ng kanyang access sa pananalapi. Kumunot ang noo ni Lina, na hindi lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvina. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Alvina ay nakasira sa lahat ng huwad na pag-asa sa ulo ng dalagita. Mula ngayon, si Danilo ay isang walang trabahong lalaki, na walang anuman kundi bilyong-bilyong utang sa iba't ibang bangko. Utang na hiniram niya sa sarili niyang pangalan upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Sa lalong madaling panahon, hahanapin ng mga maniningil ng utang ang lalaking iyon at ang sinumang maglakas loob na sumama sa kanya. Nagpatuloy si Alvina habang ngumiti. Nang mapanlait, maligayang pagtatamasa sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kasama ang isang bangkarot at pinaghahanap na lalaki. Sana, sapat ang inyong pagmamahalan upang mabayaran ang kanyang mga utang. Nang marinig ang katotohanan na iyon, biglang namutla ang mukha ni Lina. Nawala ang ngiti sa kanyang labi, nang walang bakas, nang hina ang kanyang mga binti. Napagtanto, na isinugal niya lang ang kanyang kabataan, para sa isang lalaki na pala, ay isang parasito, na walang yaman. Tinitigan niya ang pag-alis ni Danilo, na isinakay sa sasakyan ng pulisya na may pakiramdam ng takot. Nang walang sinasabing salita, hinila ni Lina ang kamay ng kanyang anak at tumakbo palabas ng marangyang bahay nang mas mabilis hanggat maaari. Napakasakit ng takot na baka madamay siya sa utang kung mananatili siyang nakakapit kay Danilo. Tumayo si Alvina sa terasa ng kanyang bahay. Tinitignan ang pag-alis ng lahat ng may labis na kaluwagan. Ang mabigat na pasanin na matagal nang dumidiin sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nawala. Hinayaan niya ang simoy ng hangin sa hapon na humaplos sa kanyang mukha. Binubura ang lahat ng natitirang kalungkutan. Ang marangyang bahay sa likod niya ay tila mas maluwag at mapayapa nang wala ang mga taksil. Nang araw na iyon, pinatunayan ni Alvina na ang kabaitan at kalumanayan ay hindi laging nangangahulugang kahinaan. Nang maapakan ang kanyang hangganan ng pasensya, kaya niyang magbago at maging isang bagyo na winalis ang lahat ng dumi sa kanyang buhay. Ang unang gabi sa loob ng selda ay parang impyerno para kay Danilo. Nakasiksik siya sa sulok ng makipot na silid. Nakahiga sa napakalamig na sementadong sahig. Walang malambot na kama, walang aircon, at walang masasarap na pagkain na laging inihahanda ni Alvina. Ang amoy ng ihi at alimuom ay patuloy na bumubusog sa kanyang ilong. Paulit-ulit na ipinukpok ni Danilo ang kanyang ulo sa dingding ng selda. Kinukutya ang kanyang sariling katangahan. Napagtanto niya ng buong pagsisisi na sa lahat ng panahong iyon ay nabuhay siya na parang isang tunay na hari dahil sa kabaitan ng kanyang asawa. Itinapon niya ang isang mahalagang brilyante para lang pulutin ang mga walang silbing bato. Ngunit huli na ang pagsisisi. Ang mga rehas sa harap niya ay naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng marangyang buhay na itinayo niya sa pundasyon
ng kasinungalingan. Wala siyang pera para umarkila ng abogado, at lahat ng kamag-anak na kaninang tanghali ay sumasamba sa kanya. Ay walang ni isa man na sumagot sa kanyang tawag sa telepono. Ang kapalaran ni Aling Salome ay hindi rin gaanong nakakaawa. Matapos dalhin si Danilo sa istasyon ng pulisya, naiwan siyang mag-isa sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang malalaking maleta. Nagsimulang dumilim ang langit at walang pampublikong sasakyan ang gustong huminto upang kargahin ang kanyang napakaraming bagahe. Sinubukan ni Aling Salome na tawagan ang kanyang mga kapatid, ang tiyuhin at tiyahin ni Danilo na dumalo sa pagdiriwang kaninang tanghali. Umaasa siyang pumayag silang patuluyin siya ng kahit isa o dalawang gabi lang. Ngunit, gumuho ang kanyang pag-asa. Sabay-sabay silang tumanggi sa lahat ng kanyang kamag-anak. Mayroong agad na pinatay ang telepono nang marinig ang kanyang boses. Mayroong nagdahilan na puno ang kanilang bahay. Mayroong hayagang minura siya. Dahil pakiramdam nila, ay lubusan silang napahiya sa okasyon kaninang tanghali. Ang pagmamataas na pinangalagaan ni Aling Salome, sa lahat ng panahong ito ay naglaho ng mabilis. Siya na laging pakiramdam na mas mataas ang kanyang antas kaysa sa ibang pamilya, ay kailangan ngayong lumunok ng mapait na pildoras ng pagtanggi mula sa kanyang sariling dugo. Sa lalong lumalalang kawalan ng pag-asa at kumukulong tiyan sa gutom, naalala ni Aling Salome ang tanging tao na maaaring makatulong sa kanya. Si Lina, ang lihim na asawa ng kanyang anak, ay tiyak na handang tanggapin siya, naisip ni Aling Salome. Hindi ba't siya ang laging nagpoprotekta kay Lina mula sa hinala ni Alvina? Hindi ba't siya ang laging nagdadala ng buwanang pera mula kay Danilo para kay Lina? Sa natitirang pera sa kanyang pitaka, umarkila si Aling Salome ng isang pickup truck upang dalhin ang kanyang mga maleta patungo sa tirahan ni Lina na nasa labas ng bayan. Sa buong paglalakbay, nag-isip si Aling Salome ng mga salita upang hikayatin si Lina na samahan siyang bisitahin siya. Kinabukasan, pagdating sa harap ng inuupahang bahay kung saan nakatira si Lina, kumatok si Aling Salome ng nagmamadali. Narinig ang ingay sa loob ng bahay, parang tunog ng mga gamit na minamadaling inaayos. Bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo si Lina sa pintuan. Ang mukha niya ay mukhang napakakulubot at puno ng galit. Sa likod niya, makikita ang tumpok ng mga bag at gamit na maayos na nakabalot. Naghahanda si Lina na lumayo hanggat maaari sa buhay ni Danilo. Lina, salamat. At nasa bahay ka. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Pakiusap. Hayaan mo akong manatili dito pansamantala, ha? Bukas, magkasama nating hahanapin kung paano mapalaya si Danilo. Hiling ni Aling Salome na nanginginig ang boses. Sinusubukang pumasok sa bahay. Ngunit, agad na iniunat ni Lina ang kanyang mga kamay. Marahas na pinigilan ang paglakad ng kanyang biyenan. Ang sarap naman dito kung ganoon. Akala mo ba ako ay social welfare? Abala ako sa pag-iimpake. Lilipat na ako ngayong gabi. Sigaw ni Lina ng walang galang. Napatulala si Aling Salome nang marinig ang sigaw na iyon. Ang babaeng laging malumanay at malambing sa kanya ay biglang naging napakabastos. Lina, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ako ang biyenan mo. Nakakulong si Danilo. Paano mo siya iiwanan na lang? Hindi mo ba siya mahal? Tumawa si Lina nang mapanlait. Pag-ibig. Inay, sa tingin mo ba gusto kong mamuhay ng mahirap kasama ang isang bangkarot na lalaki? Sinabi na sa akin ng kanyang tunay na asawa ang lahat. Wala nang anuman si Danilo. Wasak na ang kanyang kumpanya at mayroon siyang bilyong-bilyong utang sa bangko. Ayoko namang madamay sa pagbabayad ng mga utang ng anak ninyo. Sa lahat ng panahong ito, gusto ko siya dahil ipinangako niya sa akin ang isang marangyang bahay at malaking buwan ng pera. Ngayon ay wala na ang lahat. Para saan pa ako mananatili? Walang utang na loob na babaeng materyosa. Si anak ko ang nagbigay sa iyo ng buhay. Sa lahat ng panahong ito, sigaw ni Aling Salome na hindi matanggap ang paghamak sa kanyang anak. Mula saan ang pera? Mula sa pagnanakaw ng ari-arian ng kanyang legal na asawa.
Huwag kang magpanggap na banal. Ikaw din ay kasing sakim ko. Sige na. Umalis ka na. Huwag kang magdala ng kamalasan dito. Ako at ang anak ko ay maghahanap ng ibang lalaki na talagang mayaman. Hindi isang lalaking tamad tulad ng anak mo. Matapos sabihin ang matatalim na salitang iyon, malakas na isinara ni Lina ang pinto ng kanyang inuupahang bahay. Mahigpit na kinandado mula sa loob. Hinayaan si Aling Salome, na nakatayo, nang walang imik sa madilim na terasa. Gumuho ang puso ni Aling Salome. Ang mga salita ng pang-iinsulto mula kay Lina ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Nagpaliwanag sa kanya sa katotohanan na walang sinumang tapat sa paligid niya. At ni Danilo, sa lahat ng panahong ito, nagtipon lang sila dahil may yaman na maaaring sipsipin mula kay Alvina. Ngayon na itinapon na sila ng pinagmulan ng yaman na iyon, wala nang natitira kundi paghihirap. Nang gabing iyon, tila sinasaway din ng langit ang kasakiman ni Aling Salome. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, sinabayan ng dumadagundong na kulog. Walang masilungan si Aling Salome. Umiyak siya, nang umiyak sa ilalim ng malakas na ulan. Pinagdalamhati ang kanyang kapalaran, na nagbago ng 180 degrees sa loob lamang ng ilang oras. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Basang-basa ang kanyang damit. At nagsimulang pasukin ng maruming tubig mula sa mga baha sa kalsada ang kanyang mga maleta. Sa kalagayan na bahagyang walang malay dahil sa lamig at gutom, naglakad ang matandang paa ni Aling Salome nang walang direksyon hanggang sa napagtanto niya na malayo na ang kanyang nilakad at muli siyang nakatayo sa harap ng marangyang gate ng bahay ni Alvina. Ang kanyang kahihiyan ay nadaig na ng matinding lamig. Hinawakan niya ang rehas na bakal ng gate, umiiyak, at sumisigaw ng pangalan ng kanyang manugang. Humihingi ng awa. Handa siyang matulog kahit saan. Basta lang makatakas siya sa bagyo ng gabing iyon. Ang ingay sa labas ng gate ay nagpabukas sa posisyon ng bantay. Isang malaking guard na nakasuot ng makapal na kapote ang lumabas. May dalang maliwanag na flashlight na itinutok mismo sa namumutlang mukha ni Aling Salome. Sa tabi ng guard, dalawang malalaki at mabangis na asong bantay, ang tumahol ng mabangis. Ipinapakita ang kanilang matatalim na pangil, handang sumalakay sa sinumang mga has, lumapit sa hangganan ng kanilang amo. Umalis ka dito, mahigpit na sinabi ni Ginang Alvina. Kung sino man ang mga has guluhin ang kapayapaan ng bahay na ito, ay agad na ipagbibigay alam sa pulisya. Sa kasong trespassing, umalis ka, bago ko pakawalan ang mga asong ito. Banta ng guard na may matunog na boses na lumalamon sa ingay ng ulan. Umaatras si Aling Salome, na nanginginig sa takot, natapilok ang kanyang mga paa, at napaupo siya sa putikan sa kalsada. Patuloy na tumahol, nang mabangis ang mga asong bantay sa likod ng bakod na bakal. Tila nagpapatunay na ang marangyang palasyo ay lubusan ng sarado sa mga taksil. Umiyak si Aling Salome, nang umiyak sa gitna ng tahimik at madilim na kalsada. Niyakap ang kanyang basang maleta. Nang gabing iyon, lubusan ngang nawalan ng tambakan ng basura ang peste. Itinapon, at hindi na pinapansin ng sino man sa mundong ito, inani ang lahat ng bunga ng kasamaan na itinanim niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Naging napakabilis ng proseso ng batas na hindi inakala ni Danilo. Dahil sa kumpletong ebidensya na inihanda ni Alvina at sa husay ni Ryan sa paggawa ng mga legal na argumento, agad na idinulog ang kaso sa korte. Ang pagdinig sa kriminal at pagdinig sa annulment ay naganap halos sabay-sabay. Kinakabahan si Danilo mula sa dalawang direksyon nang hindi binibigyan ng anumang puwang upang makahinga. Araw-araw, kailangan ni Danilo na umupo sa silya ng nasasakdal. Naririnig ang lahat ng kanyang kasinungalingan na inilantad ng lubusan sa harap ng mga hukom. Ang lalaking dati ay laging lumalabas na elegante at mabango ay mukhang napakalungkot ngayon. Lupaypay ang mukha niya, lubos na numipis ang kanyang katawan, at laging nakayuko ang tingin niya sa sahig ng silid ng hukuman. Wala siyang mahusay na abogado na magtatanggol sa kanya dahil ang lahat ng kanyang akses sa pananalapi ay lubusan ng pinutol ni Alvina. Ang abogado ng estado na itinalaga upang samahan siya
ay hindi rin gaanong nakagawa ng anuman sa harap ng tumpok ng hindi matututulang ebidensya na iniharap ni Ryan. Sa korte kriminal, napakalamig at nakakatakot ang kapaligiran. Maingat na pinakinggan ng hukom ang testimonya ng mga saksi, kabilang ang mga opisyal mula sa Land Office at mga eksperto sa pagpapatunay ng dokumento. Ang mga ebidensya, tulad ng CCTV footage, mga transaksyon sa bank account na nagpapakita ng daloy ng pondo, at mga power of attorney na may peking pirma, ay ipinakita ng malinaw. Napatunayan si Danilo ng lehitimo at walang pag-aalinlangan na gumawa ng masamang sabuatan, pamemeke ng mahahalagang dokumento ng Estado, at krimen ng pandaraya na labis na nagdulot ng pinsala sa kanyang sariling asawa sa malaking halaga. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw ng malakas sa buong silid. Nagpapataw ng taon-taong sentensya ng pagkakakulong kay Danilo. Agad na nanghina ang lalaki. Bumagsak ang kanyang balikat na parang wala ng buto na sumusuporta sa kanyang katawan. Kailangan niyang bayaran ng mahal ang kanyang kasakiman sa kanyang sariling kalayaan. Ang pagdurusa ni Danilo ay hindi natapos doon. Ilang araw matapos ipataw ang kanyang sentensya, kailangan niyang harapin ang pagdinig para sa annulment ng kasal nila ni Alvina. Ang pagdinig na ito ang huling dagok na aagaw sa lahat ng natitirang dignidad at yaman niya. Isinakay si Danilo sa silid hukuman ng family court na nakaposas ang mga kamay at may mahigpit na pagbabantay ng mga opisyal ng piskal. Pagpasok niya, agad siyang napatingin sa figura ni Alvina na nakaupo ng tahimik sa silya ng nagsasakdal. Mukhang napakagandang tingnan si Alvina na nakasuot ng isang elegante at formal na damit. Ang mukha ng babae ay nagpapahayag ng matinding pagiging matatag. Wala na ang tingin na puno ng pag-ibig na dati ay laging sumasalubong kay Danilo tuwing umuuwi siya. Sa tabi ni Alvina, nakaupo si Ryan na may propesyonal na ugali na nakakatakot. Maikli lang ang pagdinig dahil walang batayan si Danilo para tanggihan ang petisyon. Lahat ng kanyang krimen ay napatunayang kriminal na nagpapatunay na siya ang lubusang may kasalanan sa pagkasira ng kanilang pamilya. Binasa ng hukom ang nagbubuklod na desisyon na nagbibigay ng lahat ng kahilingan ni Alvina. Ipinasya ng hukom na opisyal nang walang bisa ang kanilang kasal ng araw na iyon. Higit pa rito, inutos ng hukom na ang lahat ng ari-arian, kabilang ang marangyang bahay, at lahat ng nilalaman nito, pati na rin ang lahat ng shares ng kumpanya, ay bumalik sa 100% pagmamay-ari ni Alvina. Hindi karapat-dapat si Danilo na makakuha ng kahit isang barya mula sa kanilang mga ari-arian dahil napatunayang hindi siya kailanman nagbigay ng anumang lehitimong kontribusyon sa pananalapi sa panahon ng kanilang kasal. Nang marinig ang desisyon na iyon, gumuho ang mental na pagtatanggol ni Danilo. Ang labis na pagsisisi ay bumagsak sa kanyang dibdib na parang martilyo. Napagtanto niya na itinatapon niya ang isang napaka-perpektong buhay. Sa isang biglaan at nakakagulat na galaw sa loob ng courtroom, nagpumiglas si Danilo upang makawala sa hawak ng mga opisyal. Binitiwan niya ang kanyang sarili sa sahig. Gumapang ng mahirap papalapit sa silya ni Alvina. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Bumasa sa kanyang mukha na mukhang pagod at desperado. Lumuhod siya sa paanan ni Alvina. Umiiyak ng umiyak na parang isang takot na bata. Alvina, humihingi ako ng tawad. Tulungan mo ako, Alvina. Bawiin mo ang lahat ng kaso na ito. Pangako. Magbabago ako. Wasak ako kung wala ka. Hindi ko kayang mamuhay sa kulungan. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pakiusap, mahal. Umiyak si Danilo ng histerikal. Ang kanyang boses ay paos at nakakataba ng puso. Sinusubukang abutin ang sapatos ni Alvina gamit ang kanyang dalawang kamay na nakaposas pa rin. Ngunit hindi man lang natinag si Alvina. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan na may matinding pagkasuklam. Walang kahit isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mata ni Alvina. Mabilis niyang hinila ang kanyang paa. Inilayo ang kanyang sarili mula sa hawak ni Danilo na parang ang lalaki ay isang nakakadiri na dumi. Bahagyang yumuko si Alvina
Tinitigan ng diretso ang mga pulang mata ni Danilo dahil sa pag-iyak. Ang iyong mga luha ay kasing peking ng pirma ko na pinasama mo sa titulo. Huwag ka nang mga hasbanggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig, sabi ni Alvina na may mababang boses na matalas na tumagos sa puso. Danilo, nararapat kang nasa kinalalagyan mo ngayon. Tamasahin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga rehas dahil sa labas ng mundo. Wala ka ng sinuman. Agad na kumilos ang mga opisyal. Pilit nilang hinila ang katawan ni Danilo. Kinaladkad siya palayo kay Alvina at dinala palabas ng silid ng hukuman. Patuloy na nagpumiglas si Danilo at tinawag ang pangalan ni Alvina. Ngunit mahigpit na isinara ang makapal na kahoy na pinto ng silid ng hukuman. Tumayo si Alvina mula sa kanyang upuan, inayos ang kanyang damit at bumuntong hininga ng mahaba na nakakagaan ng loob. Tinapik ni Ryan ang balikat ng kanyang kaibigan na may pagmamalaki. Tapos na ang legal na labanan. At nanalo si Alvina sa lahat, nang walang natira. Habang iginigi Danilo, patungo sa van ng detensyon, na nakaparada sa bakuran ng courthouse, nagsimulang umulan ng ambon. Maglalakad si Danilo ng matamlay, sumuko sa kanyang kapalaran. Nang aakyat na siya sa bakal na hagdan ng van ng detensyon, hindi sinasadya niyang nakita ang isang pamilyar na figura sa kabilang kalye. Iyon si Lina. Ang babaeng, dahil sa kanya, ay handang sirain ang kanyang kasal kay Alvina. Ngunit, hindi dumating si Lina upang bigyan siya ng suporta o kahit natingnan lang ang kanyang kalagayan. Naglalakad ang babae kasama ang isang kakaibang lalaki na kapansin-pansin ang pananamit. Tumatawa si Lina ng malakas habang masuyong hawak ang braso ng lalaki. Lumayo nang hindi man lang lumingon sa courthouse kung saan nakakulong si Danilo. Ang tanawin na iyon ang naging huling pagpapahirap sa isip na sumira sa katinoan ni Danilo. Pumasok siya sa van ng detention na ang kaluluwa ay lubusang patay. Napagtanto niya na isinakripisyo niya ang lahat para sa mga taong hindi kailanman nagmamahal sa kanya. Ilang buwan na ang lumipas mula nang dumaan ang bagyo ng pagtataksil sa buhay ni Alvina. Patuloy ang takbo ng panahon at nagsimulang ipakita ng batas ng sanhi at epekto ang tunay nitong anyo. Nang walang pinipili, bawat isa ay umaani ng eksaktong itinanim nila para kay Danilo. Ang buhay sa loob ng kulungan ay isang bangungot na walang katapusan. Ang kanyang pagbagsak mula sa marangyang buhay patungo sa sahig ng kulungan ay lubos na nagpahirap sa kanya. Sa loob ng selda, ang lalaking dating mapagmataas at mapanlinlang ay naging biktima na lamang ng kanyang kapwa bilanggo. Ang kanyang mahina na katawan at duwag na pag-uugali ay nagpapadali para siya ay apihin. Pilit siyang pinagawa ng iba't ibang mabibigat na trabaho, tulad ng paglilinis ng sahig, paglalaban ng damit ng ibang bilanggo, at paglilinis ng maruming banyo araw-araw. Bawat gabi, si Danilo ay nakakulong lamang sa sulok ng madilim na silid. Umiiyak sa kanyang katangahan noong nakaraan na ipinagpalit niya ang ginto at hiyas sa walang silbing dayami. Wala ni isa mang kamag-anak o kaibigan ang dumalaw sa kanya. Nakalimutan na siya ng mundo. Nabulok kasama ang kanyang sariling pagsisisi. Ang parehong trahedya ay nangyari kay Aling Salome. Ang pagmamataas na kumapit sa matandang babae ay nawala ng walang bakas, napalitan ng matinding pisikal at emosyonal na pagdurusa. Matapos tanggihan ng lahat ng kamag-anak at marahas na paalisin ni Lina, napilitang mamuhay si Aling Salome sa kalye. Naubos ang kanyang naipon sa loob ng ilang linggo para lang makabili ng pagkain at makaupa ng simpleng tulugan. Ngayon, para lamang mabuhay araw-araw, napilitan si Aling Salome na magtrabaho bilang isang labandera sa isang food stall sa gilid ng maalikabok na kalsada. Ang kanyang katawan na dati ay laging nakasuot ng magagandang damit ay ngayon ay napakapayat, matanda, at kuba. Ang kanyang mga kamay ay namumula at kumukulubot dahil araw-araw ay kailangan niyang ibabad ang kanyang mga kamay sa matapang na sabon at mainit na tubig ng pinaglabaan. Sa tuwing nagkakamali siya ng kaunti, sisigawan siya ng may-ari ng karinderya sa harap ng mga customer. Sa mga sandaling iyon, lagi niyang naalala ang figura ni Alvina. Naalala niya kung gaano kabait si Alvina sa kanya
Binibilhan siya ng masasarap na pagkain at binibigyan siya ng marangal na buhay. Ang luha ng pagsisisi ay laging dumadaloy at nahahalo sa tubig ng paghuhugas ng pinggan. Pinagdalamhati ang kanyang kasakiman na sumira sa kanyang sariling pagtanda. Ngunit, walang silbi ang pag-iyak na iyon. Kailangan niyang tiisin ang bunga ng kanyang ginawa hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Samantala, hindi rin nakaligtas si Lina sa parusa ng kanyang mga gawa. Ang kanyang kasakiman sa kayamanan ay nagpapadali sa kanya na maging biktima ng mga manloloko sa labas. Matapos iwanan si Danilo, sinubukan ni Lina na maghanap ng bagong mayamang lalaki upang suportahan ang kanyang pamumuhay. Naramdaman niya ang tagumpay nang makahuli siya ng isang lalaki na nagpakilalang isang matagumpay na negosyante mula sa ibang isla. Nilinlang siya ng lalaki sa matamis na pangako at panandaliang marangyang pamumuhay. Sa pagkalito ng mga huwad na pangako, buong puso na ibinigay ni Lina ang lahat ng natitira niyang ipon, alahas, at naghiram pa ng malaking halaga ng pera sa kanyang pangalan upang makatulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng lalaki. Sa kasamaang palad, matapos maipasa ang pera, naglaho ang lalaki ng walang bakas. Naiwan si Lina na may tumpok ng napakalaking utang. Ngayon, ang buhay ni Lina ay laging binabagabag ng takot. Nagpapalipat-lipat siya ng taguan upang makaiwas sa paghabol ng mga maniningil ng utang. Namuhay siya sa anino ng kahirapan at takot araw-araw. Napagtanto niya na ang kanyang kagandahan at katusuhan ay hindi makakapagligtas sa kanya mula sa bitag ng pagkabangkarote. Kakaiba sa pagbagsak na nangyari sa mga parasito sa kanyang nakaraan, ang buhay ni Alvina ay umakyat sa rurok ng tagumpay. Ang paglilinis ng mga parasito sa kanyang buhay ay naging pinakamahusay na desisyon na kailanman niya ginawa. Nang walang pasanin, na patuloy na sumisira sa bunga ng kanyang pagsisikap, ang negosyo ng kalakalan ni Alvina ay lumago ng napakabilis. Nagtagumpay siyang magbukas ng ilang bagong sangay at makipagtulungan sa maraming malalaking partido sa kalakalan. Ang kita ng kanyang kumpanya ay tumaas ng ilang beses. Muling naging isang confident, matatag, at lubos na iginagalang na negosyanteng babae si Alvina ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Nagpatupad siya ng kumpletong renovation sa kanyang marangyang bahay. Pinalitan ang lahat ng kasangkapan at binago ang layout. Binubura ang bawat bakas ng masasamang alaala tungkol kay Danilo sa lugar na iyon. Nang hapong iyon, napakapayapa ng kapaligiran sa bahay ni Alvina. Mahinang humihip ang malamig na hangin sa bagong ayos na hardin ng bulaklak. Tumunog ang doorbell ng bahay, at isang katulong ang nagbukas ng pinto upang salubungin ang isang bisita na matagal nang kilala. Pumasok si Ryan sa sala, na may nakangiting mukha. Hindi dumating ang lalaki nang walang dala. Sa kanyang kanang kamay, mayroon siyang makapal na folder na naglalaman ng financial report ngayong buwan. Samantala, sa kanyang kaliwang kamay, mayroon siyang isang malaking bouquet ng sariwang rosas na mabango. Sinalubong ni Alvina ang pagdating ng kanyang kaibigan at bayani, na may tapat na ngiti na nagpapahayag ng tunay na kaligayahan. Pinaupo niya si Ryan sa silya ng balkonahe, sa ikalawang palapag na nakaharap mismo sa papalubog na araw. Napakaganda ng tanawin ng hapong iyon. Para bang ipinagdiriwang din nito ang tagumpay ni Alvina. Ang lahat ng legal na usapin at paglilipat ng ari-arian ay natapos na ng 100% ng walang anumang butas. Sabi ni Ryan, habang nagbubukas ng pag-uusap, inilagay ang makapal na folder sa salamin na mesa sa harapan ni Alvina. At ayon sa ulat na nabasa ko mula sa iyong financial team, ang iyong kumpanya ay nakakuha ng pinakamataas na kita ngayong buwan. Napatunayan mo sa lahat na hindi mo kailangan ng isang parasitikong lalaki para magtagumpay. Kinuha ni Alvina ang folder na nakasuot ng casual na damit, ngunit maayos pa rin ang buhok at binuksan ito sandali. Pagkatapos, tinitigan niya si Ryan na punong-puno ng pasasalamat. Tinanggap niya ang bouquet ng rosas at dahan-dahang sinimsim ang amoy nito. Salamat sa lahat, Ryan. Kung wala ang iyong tulong at malinaw na isip, marahil ay nakakulong pa rin ako sa walang katapusang sakit ng puso. Dahil sa iyo, malinis na ang lahat ng peste sa buhay ko. Sabi ni Alvina, na may malumanay na boses.
ngunit puno ng lakas. Sinagot ni Ryan ang tingin na iyon, na may tingin na mahirap ipaliwanag. Isang banayad na senyales ng isang bagong pahina, na mas maganda sa hinaharap para sa kanilang dalawa. Ang lalaki ay sumandal sa kanyang upuan. Tinatamasa ang kapayapaan ng hapon kasama si Alvina. Itinaas ni Alvina ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang kamay. Dahan-dahang sinisipsip ito habang nakatingin ng diretso sa abot tanaw. Sumikat na ang araw, nagpapakalat ng ginintuang sinag ng liwanag na nagliliwanag sa kanyang mukha. Lubusan nang nawala ang pasanin ng kanyang nakaraan. Wala nang kasinungalingan na kailangang itago, wala nang peking ngiti na kailangang ibigay, at wala nang traidor na nagnanakaw ng bunga ng kanyang paghihirap. Nalampasan niya ang pinakamasamang bagyo sa kanyang buhay at lumabas na ganap na nagwagi. Nakatayo si Alvina ng matuwid sa marangyang balkonahe, hindi lamang bilang isang babae na nakaligtas sa pagkawasak, kundi bilang isang ganap na reyna na muling kumokontrol at naghahari sa kanyang sariling palasyo. Ang kwentong ito ng paghihiganti ay nagtatapos sa katarungan na panig sa katotohanan. Isang linggo pa lang matapos lumipat sa